Ito po ay naipangako ko sa inyo nung nakaraang mga linggo sa unang bahagi ng ating lektura tungkol sa saging. Ito po yung naipangako ko sa inyo na gagawa tayo ng video pa tungkol sa kahalagahan ng saging sa buhay ng tao, pati sa puno nito kung paano ito makakatulong bilang halamang gamot, mga kapatid. Alam nyo itong suwi na ito wala pang ugat ito, mga kapatid. Halos wala pa itong ugat. Mga 1 metro ang taas mula sa lupa. Yan, mga 1 metro yan eh. Wala pa halos ugat yan. Ito'y pag hinukay ninyo, yan mga kapatid, wala pang ugat yan, oh. Wala pa. Kukunin lang ninyo yung ano yan. Wala pa halos ugat yan. Kukunin lang ninyo yan, tapos inyong iihaw. Kung may oven naman kayo, pwede rin. Pero kung wala kayong oven, iihaw ninyo. Magdupong lang kayo ng malaking dupong, iihaw ninyo, mga kapatid. Ito'y napakagandang, yung katas nito, pag inihaw ninyo, di pwede na, lalambot na ito, pipigain ninyo. Pagka napiga na ninyo, pwede kayong kumuha ng katas. Yung 1 tasa nito, lalagyan nyo ng pulot pukyutan. At iinimin nyo, maganda yung sa hika, mga kapatid. Ito'y napakahalaga. Ang katas nito ay pwedeng pampatigil ng pagdumi. Pag inihaw na po ninyo ito, at inyo itong paglutong-luto na ito, kakatas po yan eh. Hindi na mahirap pigain. Talagang lalabas na po yung magandang katas nito. Ito po yung magaling inumin ng taong may hika. Lagyan nyo ng pulot. Pukyutan, kung wala ay molasses, yung pulot ng tubo. Makakatulong yon, minamahal ko mga kapatid. Malaking tulong din ito sa mga taong nag-i-LBM. Pag ginawa nyo, maganda rin yung katas nito, ilagay sa mga sugat, mga kapatid. At yun ay tutulong ng malaki para madaling gumaling ang mga sugat, mga kapatid. Kaya pag yun po yung magagamit nyo ng buong ayos, na mayroong maayos na proseso, ay matutulungan kayo na hindi kayo mahirapan kung paano gagaling ang inyong mga sakit, mga kapatid. Ito pa, isa pa, napakaganda, mga kapatid. Itong mga ganitong klaseng dahon, hihingin na natin ito sa may-ari. Walang-alang sa inyo, mga bahala na ako. Itong dahon na ito, mga kapatid, ito yung naalala ko pa na ako napasok pa eh, ng high school. Ito yung masarap na baunan ng kanin. Mga kapatid, mabango ang kanin pag dito nakabalot kaysa Tupperware, mga kapatid. Talagang, lalo na nung kasi napasok kami, ay bihira makatikim ng isda. Ang gawa ako ay yung bagoong na gawa ng nanay ko. Pag nakabalot na yung kanin dito mainit, ay ilalagay na yung bagoong sa ibabaw. Ay sarap na ng kain. Pero hindi yun ang ating puntos, mga kapatid. Ang puntos natin, itong dahon ng saging, mga kapatid, ito'y magaling itapal dito sa mga taong masakit ang ulo lagi, mga kapatid. Napakalaking tulong po nito. At ang isa pang napakaganda nito, ito'y magaling gawin ng mga taong laging, yung mata niya laging, yung parang laging ng hapdi, lagi nangangati, mayroong nagsisimulang katarata, may tumutubong pterygium, may tumutubong glaucoma. Makakatulong po ng malaki ito. Sa paraang napakasimple lang, mga kapatid. Kukuha kayo ng dahon. Ganito. Yan, pwede nyo dublihin po yan. Huwag nyo lalaibin. Kunin lang po ninyo yan, tapos hihigaan ang taong may sakit sa mata. Yan, yung laging namamaga yung mga nerve ng mata. Yung lagi ng parang tuyo ang inyong mga mata, mga kapatid. Yung ganitong gulang ha, yung alangan ng mura, alangan ng gulang. Ilalagay nyo po yan dyan sa buabaw ng mata. Yan. Nakahiga po ang pasyente, nakahiga sa kama. Tuwid, nakatuwid ang higa ng pasyente. Sa ibabaw po nito, lalagyan nyo siya ng towel, hand towel na mayroong yelo sa ibabaw. Kung ayaw nyo ng towel at matrabaho pa, ice bag. Yung pinakamalaking ice bag, yung big size o yung large. Lalagyan nyo siya ng durug na yelo. Habang nakahiga ka, nakapatong yan dito, tapos nandyan yung ice bag.
mga kapatid, 10 to 15 minutes po nyo gagawin. Ang maganda sa hapon. Kaya kayo matutulog na. Yan, at gagawin nyo po yun mga kapatid na relax kayo. Kasi yung ating mga mata, may mga nerve po yung ating mga mata, may mga tukod po yung ating mata sa ibaba at sa taas. Magkabilang mata natin, yan po'y pagod. Kahit natutulog kayo, yan po ating mata, yan po'y pagod mga kapatid. Kaya ang gagawin ninyo, para ma-relax ang inyong mata sa gabi pag matutulog na kayo, gaganyan niya po ang inyong dahon ng saging dyan, lalagyan nyo ng ice ng towel. Towel po sa ibabaw. Yung hantawil lang. Yung mga good morning towel. Tapos ilapatong nyo po dito. Tapos ilalagay nyo yung ice bag na may laman dinurog na yelo. 10 to 15 minutes mga kapatid. Ang ginawa po nun sa mata. Sabi sa mga research, sabi sa mga malalalim na mga pag-aaral, pag ang inyo daw matay lagi nang namamaga, inyong matay may iba't ibang mga sakit. Ito po ang isang magaling na remedy para po sa ganong problema mga kapatid. Ang isa pang kahanga-hanga dito sa saging, yung bunga, wala tayong bungang hilaw eh. Yung bunga ng saging na hilaw, yung hilaw na bunga ng saging, mga kapatid, ay magandang kainin ng mga tao na may diabetes. Yung may mga sakit na diabetes, maganda raw yun ang kainin kaysa sa kanin. Maganda rin yung kainin ng mga taong may tuberculosis, may mga TB sa baga. Maganda rin daw kainin yun, minamahal ko mga kapatid. Pagka ang saging na saba, yung hilaw, ay gagawin yung powder. Gagawin yung powder, tutuyuin nyo po yun. Pag tuyo na, lagay nyo na sa garapon, durugin yung durug na durug, ilagay sa garapon. Tapos ay kakain kayo kahit tuwing umaga, 1 hanggang 2 kutsara o 3 kutsara. Makakatulong po yun ng malaki sa mga problema nyo sa diabetes o kaya ay sa TB sa baga at sa mga namamagang kidney, mga kapatid. Yung po makakatulong ng malaki. Yung hinog naman na saging, yung hinog na bunga ng saging na hindi inilaga. Tandaan nyo po mga kapatid ha, pag nilaga nyo na ang saging na hinog, wala na po siya masyadong vitamina. Wala na rin po halos yung fiber, wala na rin yung vitamin E niya, wala na rin yung vitamin C niya. Wala na rin yung pectin niya pag nilaga na po. Pag pinirito na ninyo, wala na po yung pag ginawa yung banana cue, wala na po yung mga bitaminang yun. Makukuha nyo na lang doon ay asukal at saka carbohydrates. Ngayon, pag isa po yung manibalang na inyong kinain, mga kapatid, yun ay napakagaling na pagkain para sa inyong puso, para sa inyong bituka, para sa inyong baga, para sa inyong atay, para sa inyong bituka, minamahal ko mga kapatid. Ang payo nga, ayon sa pag-aaral, kung ang kidney mo'y namamaga, ang bituka mo'y namamaga, at yung daanan ng dumi, palabas sa puwit ay namamaga, mga kapatid, pwede nyong gawin ang tinatawag na ripe banana therapy. Ibig sabihin, ititherapy mo yung iyong bituka, ititherapy mo yung daanan ng iyong dumi sa pamamagitan ng hinog na saging. Ganito po ang paraan. Sa unang araw, kakain ka ng 2 saging na hinog. Sa umaga po yan, umaga. Sa padalawang araw, 3 pirasong hinog na saba. Maniba lang po hindi yung hinog na hinog kasi pag hinog na po ang saging, acidic na po yun, acid fruit na po siya. Pwede siyang gawing suka. Pero pag maniba lang, yun ang kailangan ng katawan natin. Kailangan ng puso, kailangan ng bituka, kailangan ng baga, kailangan ng atay. 2 piraso sa unang araw, pangalawang araw ay 3 piraso, pang 3 araw ay 4 na piraso, hanggang sa 5 araw ay 4 na piraso. At hanggang sa 15 araw, 4 na piraso na. Pagdating ng 15 araw, kakain ulit kayo sa ika-16 na araw. Pero yun ang pagsisimula ng unang araw ulit. Pabalik kayo doon sa unang step nyo na 2 piraso lang sa isang araw. Yun ay napakagaling ayon sa mga madalubasang mag-aaral ng tungkol sa paggamit ng saging na hinog bilang therapy sa inyong mga namamagang bituka, sa namamagandaanan ng dumi. Ay napakagaling ang prosesyon yun, ang pagkain ng hinog na saba sa loob ng 15 araw, mga kapatid. At yun po'y tagumpay, mga kapatid. Hindi po yung papalya. Gawin lang po ninyo ng buong sikap, tamang proseso, at kayo pagpapalain ng Panginoon. Ako'y naniniwala, basta ang kaloob ng Diyos sa pagkain, sa tamang paraan, sa tamang paggamit, minamahal ko mga kapatid, hindi kayo pagkakaita ng pagkapala ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon.